Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ating naanyahan po mabuksan tayo dito tayo. Sa bagay ito, ang tayo pinala po sa ating pananabahan. Tayo kaya awit at magpupuri po sa ating Panginoon Diyos. Masaya po ba tayo lahat? Amen! Sa mga nakanta, hallelujah! 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 Kailangan masaya tayo dahil ang ating karantayin na happy day. Walang malungkot dito, bawal ang malungkot. Ay nalulungkot. Hindi po ba? Amen. Hallelujah. Mag-start tayo muli manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan na lagi mong pinagkakalap sa akin. This day, Lord, this morning, O Lord God, we offer to you our life, O Lord God. Salikskin mo ang puso ng bawat isa. O Lord God, kung meron ka man bahay ng koroniyan na nakikita ko, kami sa mga take for this wonderful day, O Lord God. Samahan niyo kami, O Lord, sa gawa dito, O Lord God. Kayo ang inspirasyon ng aming buhay hanggang sa matapos ng lahat. Hallelujah. Praise God. Amen. Call to worship for today is taken from Psalm chapter 5, verse 7 to 8. But as for me, I will come into your house with the multitudes of your mercy. In the fields of you, I will worship toward your holy temple. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight for my praise. Amen. Hallelujah. Katayin natin ang happy day. Hallelujah. Let us be
Hallelujah, hallelujah, Lord God, hallelujah.
Panginoon, tunay nga po na wala kayong katulad. Nag-iisang Diyos, hari ng mga hari. Yes, Lord. Panginoon ng mga Panginoon. Yes, oh God. Sa umaga nito, tanggapin ninyo ang papuri, magsamba ng iyong mga anak. Yes, Lord. Sa umaga nito, O Diyos, iisa lamang ang aming itataas. Iisa lamang ang Panginoon. Isa lamang ang nagmahal ng Panginoon. Sa trono na iyong kahabagan, O Diyos, tanggapin ninyo ang aming mga panalangin. Ang panalangin para sa aming bayan. Ang paghilom, Panginoon. Ang patuloy, O Diyos, na pagdaloy ng hustisya, ang katarungan, Panginoon. Dinadalangin namin ang iyong pong mapagpalang kamay ang siyang mag-angat, Panginoon, sa Pilipinas. Yes, Dinadalangin din namin ang bayan ng Taiwan, Panginoon, na patuloy siyang maging malaya, bukas sa iyong mga salita. At kung saan man nagtitipon, sa dakong ito na si Jesus ang itinataas, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay ay dumako. Kayo po ang magpagaling ng mga may sakit at karamdaman. Magbukas ng mata, Panginoon, magligtas, O Diyos. Amin din pong dalangin, Panginoon, ang mga kapatid na may sakit at karamdaman. Dalangin namin ang kagalingan para kay Ate Kato. Yes, Dalangin namin ang kagalingan para kay Ate Lily. Dalangin namin, O Diyos, ang mga mahal namin sa buhay. Panginoon, ang maaaring may sakit at karamdaman, kayo po ang magbangon, O Diyos. Inilig din namin, Panginoon, sa oras na ito, sa aming panambahan, patuloy kayong kumilos sa aming puso at isipan. Tatagpuin niyo po ang bawat isa. Amen. Amen. Lalabas kami dito pinagpala. Yes, Lord. Lalabas kami dito pinalakas, Panginoon. Amen. Pinasigla, O Diyos. Dalangin namin na sa Jesus lamang ang may taas sa aming Yes, kalagayan. Lord. Ang iyong lingkod ay patuloy niyong itago sa krus ng Kalbaryo. Yes, oh God. Ang banal na Espiritu ay mangusap, Panginoon, at sa lahat ng ito, kayo, Ama, ang magala at mapapulihan. Ibabalik po namin ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The scripture reading is taken from Luke chapter 12, verses 16 to 21. Then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, "What should I do? I don't have room for all my crops." Then he said, "I know. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, 'My friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry.' But God said to him, 'You fool, you will die this very night. Then who will get everything you worked for?' Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God." This is the word. Thanks be to God. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat at puri ng Diyos. Tayo po'y muling nagkatipon upang sumamba at magpuri at makinig sa kanyang mga salita. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series, The Parables of Jesus. The Parable of Jesus. At tayo po ay nasa panglima at sa umaga ito, ating pong pag-uusapan yung reach toward God. Paano nga ba tayo yumaman sa harapan ng Diyos
At ang ating pag-uusapan is yung the parable of the rich fool. Okay. So, gaya nga ng binasa kanina, merong isang mama na hiningi yung attention ni Jesus Christ. No? Sabi niya, "Oh, teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Talagang gusto niya na, na ilagay si Jesus Christ sa hotspot. Mag-decide si Jesus Christ para nga naman hindi mukhang siya ang nagnanais na makuha yung kanyang kayamanan. Siguro yung dalawang kapatid na ito, ang tatay nila is CEO. So yung context, alam mo yung context ng Luke 12. Yung Luke 12 po is all about priority. Sabihin mo natin priority. Priority. Kaya pag binasa ho natin yan, the whole chapter, magsisimula yan sa, it involves, around talaga sa priority. Yung priority ng eternity over temporal things. No? Eternity over temporary. At si Jesus, pina-challenge niya yung kanyang mga followers to magkaroon ng reorientation na ang unahin, ang focus ay heavenly treasure and becoming faithful stewards. No? So yung theme na yan, makikita natin sa verse 1 to 12, in-emphasize niya na kailangan siya ang priority, ang mga mananampalataya, ang priority ay ang Panginoon. Amen. Kung magkakaroon ng nag-decide sila patungkol sa buhay nila, sabi ni Jesus Christ, beware of the yeast of the Pharisee. Bakit po? Yung Pharisee, ang kanilang priority, ano ang sasabihin ng mga tao sa kanila? Diba? So yung priority ng Pharisees ay yung image. Okay? Image. Ano yung imahe ko sa iba? Yan. Samantalang sabi ni Jesus Christ, kayong mga Pharisee, hindi niyo ba alam na yung mga sinasabi niyo sa mga closed doors ay ipagsisigawan? Meaning, wala naman talagang maitatago sa Panginoon. Wala namang maitatago sa Panginoon. Tapos, makikita rin natin doon na pagtuturo ni Jesus Christ to be faithful to Him. At yung faithfulness na yon ay makikita in our daily decision. Yung faithfulness natin kay God, makikita in our daily decision. How we choose. Okay. Tapos, pagka nagkaroon na ng social pressure, pag nagkaroon na ng social pressure, ikaw ba, i-deny mo ba ako sa harapan ng tao o will you be a witness sa akin? So, social pressure kasi yan Will you deny me in front of many witnesses? Sabi ni Jesus Christ, yung mag-acknowledge sa Kanya publicly ay i-acknowledge din niya sa harapan ng Ama. At yung hindi naman mag-acknowledge sa Kanya o ikaya siya, ay hindi niya i-acknowledge. Tapos pumasok na roon yung verse 13 to 21, yung patungkol sa rich fool. Pagkatapos noon, tinuro na ni Jesus Christ, do not worry, kasi hindi naman tatagal yung buhay mo pag nag-worry ka. Iiksi nga yan. Jesus commanded His disciples not to be anxious about physical needs. Ano yung kakainin, ano yung isusuot, pagkatapos nyo, sa Kanya in-emphasize, you should seek yung kingdom. Pagka sinik mo yung kingdom, inuna mo yung kaharian ng Diyos, ang lahat ay idaragdag na lang. Amen. And then, pagiging watchful and stewards. Okay? So, yan po yung context niya, Merong isang mama, he asked Jesus. Okay? Pero dito makikita natin si Jesus Christ, hindi siya patola Hindi siya mahilig pumatol.
Ha? Pwede niyang patulan yun eh. Di ba? At pwede siyang mag-act as judge. Di ba? Pero hindi niya ginawa. At dito rin, nakikita natin that greed blinds us to eternity. True life found is being reached toward God, not in possessions, and greed blind us to eternity. Nakakabulag daw yung greed. Now, yung greed hindi yung yaman. Yung greed. No? Yung pagnanasa sa kayamanan. Greed blinds us to eternity, while faith treasures God above all. So, sa ganoon, makikita natin yung teaching. No? Ito yung medyo mas malilinaw na verses about sa treasures. No? Ang sabi ni Jesus Christ, store up treasures in heaven. Mag-ipon tayo ng yaman sa kalangitan. Amen. Dahil doon, walang makakanakaw. Doon, walang korap. Naman din na. Yung daanan doon ay gawa ng ginto. Amen. Talagang ano yan, talagang tunay. No? Tapos sabi doon sa Ecclesiastes 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Whoever loves money, no? Pag-ibig mo ay kaperahan, hindi ka magkakaroon ng contentment. No? Hindi ka magiging content. Kaya nga, magtatakas tayo di ba? Dati, million na, billion na pinag-usapan pagkapit na sa trillion. Hindi content ang tao na nagmamahal sa salapi. Para yung balon na walang dulo. Pangatlo, bilang mananampalataya at bilang mga ngaral, si Apostol Pablo ay inutusan si Pastor Timothy to command the rich to be generous and lay up treasures for eternal life. At dito makikita natin, doon sa kalipunan ng mga mananampalataya, mayroong mga may kakayanan sa buhay. No? And they were commanded to be generous and then to lay up. So ano nga ba yung wealth? Sa ating kapanahunan, pag sinabi nating wealth, no? Hindi lamang ito patungkol sa salapi. Wealth is not about financial, no? Or monetary value. Wealth is not about monetary value, especially this day. Ngayon, sa pag-aaral, meron at least 5 kind of wealth. One is monetary wealth, another is time. Kasi kahit sa'yo na ang buong mundo, pero wala kang oras, bali wala rin. Halimbawa, no? Bibigay sa iyo yung yaman ni Elon Musk. Pero mabubuhay ka lang ng isang araw. No? So walang time, no? So finances, time. Yung time is the autonomy and freedom. Kasi kahit na may kakayanan ka Diba? Halimbawa, ang dami mong pera, pwede mong libutin ang buong Taiwan, ang buong mundo. Pero hindi ka maka-day off. Wala rin, di ba? Lakang time. Time is form of wealth. Ano pa? Kahit meron kang time, kahit meron kang finances, if you don't have health, you will be limited. So time, finances, and health, physical and mental vitality ay wealth. Ano pa? Kahit meron kang tatlo na yon, pero wala kang social skills. Lahat ng tao na nagmamahal sa iyo, o inaakala mong nagmamahal sa iyo, ang minamahal lamang ay yung pagmamayari mo, and therefore walang malalim na relationship. Therefore, wala kang. Ano pa yung panghuli is yung mental.
mental health, purpose, and personal growth. And as believers, yung spiritual health, dahil kahit makuha mo man ang yaman ng buong mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ay baliwala pa rin. So yun po, ang makikita ho natin. Pwede na tayong magano. Kahit Pwede na tayong kumain. Tingnan ho natin yung ating aralin. Dito makikita natin yung the heart of the issue is the issue of the heart. A man asked Jesus to settle a material dispute. Jesus refuses to be a civil judge and instead addresses the deeper issue. No? Kasi yung tao alam niyo minsan may mga tao na gusto kang gawing tagapamagitan o hindi man doon gawing kang judge. O sino ba yung mas maayos sa atin, di ba? Pero dito, makikita natin si Jesus, hindi siya patola, hindi niya pinatulan, di ba? No? Kasi ang issue ay hindi naman kung sino ang tama o mali. Ang issue talaga ay yung puso. So someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession." No? So watch out, be on your guard against all kinds of greed. So yung issue ay issue ng puso. Kasi yung greed ay issue ng puso. Pagnanasa makapita ng lahat, no? At doon mapasok yung maraming uri ng pagkakasala. Ano pa yung nakikita natin? The measure of life is not found in what we own, but what we own can expose what rules our heart. Hindi issue yung dami o kaunti. Kasi yung salapi ay minamagnify lamang yon yung ating values, yung ating inner belief. No? Halimbawa, kung bulagsak ka talaga, no? Bigyan ka man ng 100 o 1,000,000, ganun pa rin yun. Kung ang tingin mo yun ay kapangyarihan, ay ganun pa rin yun. No? Maaring kung wala ka, ikaw ay masyadong mapagpakumbaba, nagpapakumbaba ka, dahil wala ka. Hindi dahil yun yung value mo. Dahil nakikita mo, ang value mo ay nakadikit sa iyong monetary value. Pag gano'n na, paano pag nagkaroon ka na? Eh siyempre, high ka na kasi marami na, di ba? Oo. Paano? Anong gagawin mo natin? No? Yung money will expose what is in our hearts. Ano yung nag-rule sa atin? Sino ang uunahin natin? Sino yung inuuna natin? Mag-expose lamang yun. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Diba? Kung nakakapagkaloob ka sa maliit, makakapagkaloob ka sa malaki. Amen. Kung ang iniisip mo, Lord, paramihin mo lamang to, papanahin kita talaga. Di ba? Tapos, ipon ka ng ipon ng papyo. Talaga, papanalunin mo lamang ako, bababuhin ko yan, di ba? Pero hindi ka mapagkatiwalaan doon sa So, maliit. Paano ka yung kakapaglaan sa malaki? Forgive me doon sa mga nangungkod sa iba, hindi nila naiintindihan. Whoever loves money never has enough. Pagka ang pag-ibig mo ay sa lapit, hindi ka mapupuno. Kaya huwag mo tayong magtaka
Bakit yung mga multi-millionaire na nagkaroon ng posisyon gustong maging multi-billionaire? At yung mga multi-millionaire na nagkaroon ng posisyon gustong maging trillionaire? Bakit? Whoever loves money never has. Sabi ni Jesus Christ, what does it profit a man to gain the whole world and lost his soul? So greed is not only wanting more, it is an idol that defines life by possession. Sino nga ba yung aking pinapanginoon? Sino ba yung aking iniludulo? Yung sa lapit ba? Buti na sa Taiwan, madali lang no? Lahat ng pera, monta kay shipping. Di ba? Ay, binago na nga pala, may mga may iba ng model. Pero ganun Di ba? Pag yun ang naging idolo natin, that will shape our values. That will shape our priority. Kaya nga yung Luke 12 talks about priority. Sino ang uunahin? Pangalawa, ano yung plano ng rich fool? Now, ano ba yung plano niya? Sabi niya, and he told them this parable, the ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grains and my goods. And I say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Ano yung plano niya? Magpapatayo siya ng barn dahil yung goal niya is to eat, drink, and be merry. Di ba? Eat, drink, and be merry. Nasaan ang Diyos yun? So he built bigger barns to store wealth. He dreams of ease. I just eat, I just drink, and I just be merry. No? Ano ang nakalimutan niya? Nakalimutan niya yung sinasabi ng Lord, store up treasures in heaven. At ang sabi mo ng Proverbs 23, do not wear yourselves out to get rich, riches can vanish. Mawawala at nawawala ang yaman. At marami yan. Tawag nga nila doon post-mature. Di ba? Na kung saan may mga bagay na maaring mangyari na hindi nasa kapangyarihan ng tao. No? May mga natural calamities, may man-made calamities. Mayroong bansa na napakayaman sa langis, di ba? Venezuela, tama ba? Napakayaman yun. Ang salapi nila noon ay napakalaki ng halaga. Pero nung nagkaroon sila ng political crisis, yung milyon nila ay naging libo na lang ang halaga. No? Marami ang nagpatiwakal, marami ang umalis, at marami ang naghihirap ngayon na natira doon. Ngayon, kung kayo naman ay nangangarap maging milyonaryo kaagad, nangangarap kayong milyonaryo kaagad, in a week, napakadali po. Kung makakapag-book kayo pag Vietnam, magiging milyonaryo kaagad. Di ba? Kasi, yung libo mo, doon, milyon na At least, mapapakita mo, naging milyon na Di ba? Mga kapatid, self-centered security ignores God's purpose. Pagka self-centered tayo, we will ignore yung purpose ng God. Bakit ka pinagyaman? No? Bakit si David sunod-sunod yung kanyang tagumpay? And then sa lahat ng tagumpay niya, bawat tagumpay niya, merong nakukuha siyang yaman, naiipon. No? Ano yung purpose niya? To build
the house of God. To build God's temple. Kaya si David, yung kanyang legacy, hindi man siya ang ginamit ng Diyos makapagpatayo ng templo, pero yung yamang kanyang naipon throughout the years, ang ginamit ng Diyos upang mapatayo yung templo ni Solomon. Okay? So meron siyang eternal purpose. Merong spiritual values yung kanyang pag-accumulate ng wealth. At nawa, ganun din po tayo mga kapatid. Bakit po? Kasi yung accumulation of wealth for the purpose of the propagation ng kingdom ni God, ang ginagawa mo natin ay nag-iipon tayo ng yaman sa kalangitan. Wala hong masama sa pagpaplano. No? Wala hong masama sa pagpaplano. Dapat tayong nagpaplano. Wala hong masama sa pag-invest. Dapat tayong nag-i-invest. Tinuturo yan ang salita ng Diyos. Wala hong masama sa pag-save. Wala hong masama sa pagiging mayaman. Makikita ho natin habang inaaral natin yung Book of Genesis, kung kayo ay sumusubaybay sa midweek service. Diba? Doon sa Book of Genesis, makikita natin yung mga patriarchs, sila ay pinagyaman ng Diyos. No? Pinagyaman talaga sila ng Panginoon. Meron silang mga tao. No? May mga pamilya na nasusuportahan sila. Hindi lamang maliit na lupa, kundi napakalalawak na kalupaan. Pinagyaman sila at pinagpalan ng Diyos. Hindi masama na pagpalaking ka ng Panginoon. Ang pinakamayamang tao ng kapalahunan nila David at Solomon ay sila ang mananampalataya. Noong panahon ni Solomon, yung ginto ay naging pangkaraniwan. Di ba? Naninigaw sila noon. Hindi dahil may hepa. Kundi dahil sa ginto. Yung pagkakasulat doon di ba? Hindi masama yun. Ang masama, yung saan mo siya ilalagay? Saan mo siya ilalaga? Paano mo siya gagamitin? Hoarding is idolatry. Dapat po kasi tayo po ay nagiging channel of blessing. Daluyan. No? Ang sabi lang niya, I will eat, I will drink, I will be merry. Saan yung kanyang priority? Sa kanyang sarili. No? Self-centered. So, pangatlo, ano yung God's verdict? Ang God's verdict is eternity exposes emptiness. Why? Kasi kahit ang dami mo na, tapos kukunin na pala ng Lord yung kaluluwa mo. No? Pero mo, no? Sabihin ng Lord, anak, ano mo? Lord, papanalunin mo ako, mag-graduate 25 na. O sige, makakauwi ka. At nakapakauwi ka sa loob ng job. Iyan yung sinasabi rito. Tingnan mo na sa verse 20. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Ngayon gabi na ito, kukunin ng iyong kaluluwa, kukunin ng iyong buhay. Grabe, no? Pero hindi ba sinabi sa salita ng Diyos? Tingnan niyo po ang kanyang priority lamang yung sarili niya. Ngayon, ang tinuturo ng salita ng Diyos, the righteous will, what? No? Yung righteous, magbibigay. No? Magbibigay yaman, hindi lamang sa kanyang anak, kundi sa kanyang kakabuhabuhan. Hindi masama. No? Pero ang masama, kung ikaw yung end. Yung righteous will always think generational wealth. Hindi mo masama magkaroon ng generational wealth.
tinuturo ho yun ng Biblia eh. Diba? Ang mga matutuwid ay magpapamana ng yaman, hindi ng utang. Ang matutuwid ay magpapamana ng yaman hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Amen. Amen. Yun yung righteous living. Sabi ni Jesus, then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward them. So ang emphasis ni Jesus Christ, yung eternal value, yung eternity. Merong tayong kakayanang makapag-ipon ng yaman sa kalangitan habang tayo ay naririto sa lupa. Now, finances could accelerate things. Ulitin ko, finances, money could accelerate things. Example, sa Meco, gusto mo makita at makuha ka agad yung papers mo mamaya? Magbabayad ka ng expedite. Ipapa-expedite mo, di ba? Yung nagtakad kayo ng papers papunta rito sa Taiwan, gusto mo na makuha within a week. Ano yung pagagawa mo? Ipapa-expedite. Di ba? Money, accelerate things. Okay. Gusto mong magpagawa ng bahay. Pag may pondo ka, madali. Pag wala, utay-utay. Yung kayang gawin ng 3 months, magiging 3 years. Money, accelerate things. Kahit nga yung ano eh, di ba? Yung maraming kaparaanan, no? Ganun din naman, no? Money could help us be rich toward God. Sa paano natin ginagamit yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bakit siya tinawag ng Diyos na fool? Because His life is demanded that night. Hindi niya akalain na yun na pala yung huli niyang buhay. Pero ang nasa isip pa rin niya, ano ang gagawin niya? Eat, drink, be merry. Magpakasaya lang ako. Hindi niya alam yun na pala yung huli niyang buhay. So storing up for self without being rich toward God is ultimately meaningless. Mayaman nga tayo sa mundo, pero mahirap naman tayo sa Panginoon, ito ay meaningless. So yung God's verdict exposes emptiness. No? Sabi rito, eternity exposes the emptiness of greed. Greed is meaningless. Bakit po? Kasi hindi naman natin madadala talaga yun. Hindi natin madadala yun. The final accounting is not how much we get, but how we use what God entrusted. Hindi yung paramihan, kundi papaano natin ginamit, kung gaano ang kalaki o kaliit ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bawat isa po sa atin, meron tayong 24 hours pinagkatiwala sa atin ng Diyos. How we use it, we will give accounting. Ganon din sa pananalapi, no? Ang ipinagkaloob ng Diyos ay laging sapat sa ating pangangailangan. How we use it, no? Ay magpapakita sa atin paano ba natin pinagkakatiwalaan ng Diyos. At makikita natin throughout church history o kahit sa biblical accounts, no? Makikita natin ang Diyos gumagamit ng mga taong ubod ng yaman, may mga ginagamit din ang Diyos na ubod ng hirap. At sa lahat ng yon, ano man yung pinagkatiwala sa kanila ng Diyos na ginamit nila para sa purpose ng God, ay pinagpala.
Makikita natin yung widow na ginamit ng Lord para kay Elijah. Makikita rin natin yung widow na puno ng utang na tinulungan ni Elisha. Makikita natin yung babae na balog din na ang in-offer ay 2 kusing. Kasi sa dinami-dami ng mga nagkaloob doon sa templo, siya yung nakita ni Jesus Christ. Bakit? Kasi hindi sa laki, hindi sa amount, kundi gaano yung kahalaga sa kanila. So sabi ni Paul kay Timothy, command the rich to be generous and to lay hold of true life. To lay hold of true life. Kasi tayo po ay daluyan. Hindi po tayo imbakan lamang na magpapalan. Alam niyo po yung imbakan, di ba? Kung noon, no? Nung hindi pa uso sinawasa, ang ginagawa mo ng mga naunang tao, ay bumibili kami ng drums. Kasama na ako sa naunang tao. No? Inilalagay yung, itinatapat yun sa alulod. Diba? Para makapagtipon ng tubig. Ilalagyan niya ng katsa o ng para medyo luminis. Ngayon po yung tubig sa ulan na hindi mo gagamitin ng matagal, nakakaamoy, nakakaamagbisan, nagiging languyan pa ng kinikimik. Diba? Pero yung daluyan, yung tuloy-tuloy, ay malinis kaysa doon sa iba. Ang nais po ng Diyos ay maging channel tayo. Amen. Hindi lamang iba. Hindi masamang mag-iba. Hindi masamang mag-ipot. Pero dapat hindi tayo yung end noon. So ang tanong, will our life point people to Christ or to our possession? Pag tayo ba ay kaharap, ano ang nakikita sa atin? Yung possession lang natin o si Kristo? Now remember si Jesus Christ, yung kanyang pananamit, yung kanyang damit, eh hindi naman mo pipitsugin. Hindi mo. Bahid. Hindi mo. Bakit? Di ba nung pinabako siya sa krus, yung damit niya, pinagkagawa ng mga sundalo. Bakit? Kasi mamahalin. Bigatin. Bigatin. So noon pala, makikita natin si Jesus eh. Di ba? Hindi po siya ganoon. No? Hindi po siya yung isipin natin na masyadong napakahirap. No? Meron na siya, now, traveling minister siya, di ba traveling minister siya, lagi siya nangungupahan. May pangupa siya. Di ba sila piling nga, saan po ba kayo nakatira? Doon kami. Di ba? Meron siya. Eh di ba, pastor, sabi niya yung Son of Man wala kang mahigaan. Kaya mo siya walang mahigaan noon kasi napaka-busy niya na sa ministry. Alam niyo, na-experience ko yan nun yung mga nag-iikot kami, may mga evangelistic crusade, no? Evangelistic, So, may mga pagkakataon, kung nila, yung kami niya sa Laguna, or sa Bicol, o sa Quezon, yung sa gabi ito, dito kami matutulog, sa kabilang gabi, dito matutulog. No? May pagkakataon na matutulog kami sa munisipyo. May pagkakataon na matutulog kami kay Kapitan. May panahon na matutulog kami sa eskwelahan. No? Yung sinasabi, walang dahil yun sa frequency ng movement sa ministry. Huwag po tayong ma-out of context doon na makahinan ng Jesus, wala siya matulugan. Basahin po natin ng buo, meron po sila. Kaya nga nung kahit nung huling hapunan, ay meron silang inukahang lugar.
Now, yung first church, nung kapanahonan nila, yung tinitirhan o inuupahan nila, kayang mag-accommodate ng 120. Di ba? Sa Book of Acts, Acts chapter 1, meron di ba 120 plus sila. Now remember, yung kapulungan ni Jesus Christ, o ng mga alagad noon, wala na si Jesus Christ noon, mahilig sila sa kainan. At yung mga mesa noon, hindi yung mga mesa natin maliit. Mesa! Talagang yung mesa na malaki. So, try to imagine it. Talagang medyo malawak yun. At para makapagpupa ka ng malawak, meron kang kakayanan. Hindi yung masama ang masama yung ginagawa natin at sino ang priority natin. Tayo ba? O ang Diyos? Kasi kung ang possession possesses us, problem yun. Pero if we see possession as an instrument to further the kingdom, it's good. Ano ba yung makikita natin dito? No? More about wealth. Doon sa Luke 12, di ba, mababasa natin, pagkabinasa natin, pababa, no? Sabi ni Jesus Christ, oh, look at the lilies of the hill, how they grow, they don't work or make their clothing, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. So sabi ni Jesus Christ, seek the kingdom of God above all else, and He will give you everything you need. Unahin niyo ang pag-aari ng Panginoon at ipagkakaroon niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Nais ng Diyos na mapunuan ang lahat ng ating kailangan. Amen. Tingnan pa ho natin, more about wealth. No? Sabi ko sa Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. God enabled us to produce wealth. Amen. Bago tayo maging alert dito, God enabled us. God gave us ability. Sabi pa niya sa 1 Chronicles 29 verse 12, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. So, tingnan natin ang wealth. Wealth is not inherently evil. Ang evil is the love of money. The love of money. The love of money is the root of all evil. Wealth is neutral. Para yung papel. Yung papel na blanco, neutral yun. Ang sino mang magsusulat, no? Kung ano man yung ilalagay niya ron, yun yung, sabihin natin, sulat niya ay mura, di mura ito. Pero kung ilalagay niya encouraging word, then it will be an encouraging sign. Diba? Ganon din yung pera. Saan natin gagamitin yun? Paano natin ginagamit? God will define it. Mahal ba natin siya? O tool ba siya? Magkaiba kasi yung tool. Alam niyo po, ang mga tao minamahal. Ang salapi, ginagamit. Ang problema, pagka minamahal ang salapi, ang gagawin yung diba? Dapat minamahal ang tao, ginagamit ang salapi. Problema, gagamitin ang tao ang mahalin ang salapi. Stewardship. All resources belongs to God. Wealth is entrusted to us for His glory and the advancements of His kingdom. Ina-advance yung kingdom ni Lord. Ano ba? Generosity. No? Wealth is meant to support others. Family natin, di ba? Gospel mission, yung poor and the marginalized. Generosity. Ano ba?
contentment. No? So it is not inherently evil. It is meant to be part ng stewardship natin. Kinuman tayong maging generous, kinuman tayong maging content. Believers are called to be satisfied with what they have, trusting in God's provision. So ano yung gospel connection nyo? Sa mananampalataya, Jesus is the true treasure who gives eternal life. Unahin mo ako, ang lahat ay susunod. At yun pinakita ni Jesus Christ. Walang panahon na sila ay nangailangan o nagkulang. May 5,000 kailangan pakainin, tinubod ng Panginoon ang pangangailangan ng 5,000. May buwis na kailangan bayaran, tinubod ng Diyos yung pambayad ng buwis. Ang lahat ng kanilang pangangailangan ay natutunan. Now, ilan ang disciple ni Jesus? Ilan po ang disciple ni Jesus? 72 disciples. 12 apostles. 12 apostles, 72 disciples. Now remember, now try to imagine, you have 12 people, 12 old men, and there's 72 old men. Kasama ni Jesus Christ yun. Kasama ni Jesus Christ sa latter part ng kanyang ministry. Bukod doon sa men, meron pang women. Almusal, tanghalian, hapunan. Traveling expenses. Boarding expenses. All provided. Hindi sila nakailangan. Hindi sila nagkunan. Inuna nila ang pag-aari ng Panginoon. Kaya nga mo, yung mga city, nagugulang, akala nila mayroong rebellion. Kanina lang, puro Jagimish yun ang director eh. Puro letter J yun. Si Jairil, si Delmar, si Jamiel, si Jay, si Jamja, si Joel, si Jerome. Puro J sila. Jagimish. Now try to imagine 80 men. 80 men. Naglalakoy sila. Anong isipin mo? Nigera ba? Kaya mo yung nagkukulang. Akala nila merong rebellion. Tapos, yung mga umatin kay Jesus Christ, meeting, libo. Di ba? All were provided. Try to imagine yun, biro niya mo. Hindi mo small group yung dala ni Jesus Christ, pero siyang circle of influence. Si Jesus Christ may circle of influence. Ano ang unang circle? Si Jesus at si John, the Beloved. Ang pangalawa ay si Jesus, si John the Beloved, si James, hindi si John, si James, at si Peter. Diba? Yun yung inner circle niya. Tapos, yung 12. Tapos, yung 72. Plus yung supporter niya na women. No? Yung naghahanda ng mga pagkain nila, lahat na yun. And then, the multitudes. Ganon kalaki, kalawak, pero hindi sila pinagpula. Inuna nila ang paghahain ng Diyos. Then at the cross, He gave Himself not possessions to secure our salvation. Being rich toward God means trusting Christ, living generously, and investing in eternal things. Huwag po tayong manghinawa sa pag-invest sa Kanya.
So ano ang takeaway natin? Let us be rich toward God, not towards self. Guard against greed, treasure Christ above possession, live generously for eternity. Pag mapagkakatulaan tayo sa maliit, mapagkakatulaan tayo sa maliit. At minsan, akala natin, mawawala tayo pagka tayo ay sumunod sa Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi na tulang ng Panginoon. Amen. Kahit, alam niyo, kahit magkano po ang ipagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Maging tapat lang tayo, may kita niyo mas tapat ng Diyos. Amen. Nung kami nag-full time, marami na kaming time, walang finances. Sabi ng mga kaibigan namin, paano kayo mabubuhay? Wala kayong anak. Wala namang masasabi, wala namang ano. Ay, meron naman kami natatanggap, napakalaki, 50 pesos a week. Nasa city kami, LC. Okay lang sana kung sa probinsya. Libre yung gulay, libre yan sa probinsya. Pero sa city, hindi. Ang masasabi lang namin, buhay ang Diyos, buhay kami. Kasi mahirap mo lang sagutin yung paano tayo mo. Ang alam mo lang, tinawag ka ng Panginoon, may pinagagawa siya, and then we just follow. Buhay naman yung mga anak namin, yung isa yung nakabal, yung isa yung nagala. Kalayo na yun. Sabi nila, paano niyo paaralin? Wala ka naman masabi, buhay ang Diyos natin. Amen. Nung tumaas na, naging 2,000, for a year, 2,000. 1 year, 2,000, nag-reverse ka. Kahit sa ganoon, nag-iikaw pa rin kami. Bakit? Buhay ang Diyos natin. Magbubuhay kami. Amen. Hindi mo kami pinatulad ng kami. Hindi mo kami pinatulad ng Lord. Mag-invest po tayo sa kaharian ng Panginoon. Huwag po natin panghinayangan ang paglilingkod, ang pagiging mapagbigay. Bakit po? Kasi we cannot outgive God. Make God our priority. His kingdom. Unahin mo siya at titignan mo. Let us taste and see. Taste and see that the Lord is good. Napakabait ng Diyos, mga kapatid. Sa oras na ito, lumapit po tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, we praise you and we honor you, Lord. Lord, we cannot outgive you. Lord, tulungan niyo po kami na hindi maging katulad ng rich poor. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-prioritize ang iyong kingdom. Ang hindi lang kami mabubuhay para sa sarili lang namin. Mabubuhay kami para sa iyong kaharian. At hindi kami magiging timbangan lamang, kami magiging daluyan ng iyong pagmamahal. Tulungan niyo po kami, O Diyos, maunahin ang iyong kaharian at maniwalang manampalataya na ang lahat ay itinatawag sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Let us all stand for our response song. Hallelujah. Kantahin natin doon. Kantang ito bilang isang paglamon. And let us declare that our God is our treasure.
sabi nga ng Matthew 6:21, kung nasaan yung puso natin, nasaan yung treasure natin, nandun yung puso natin. Ilagay natin yung treasure natin, gawin natin yung treasure yung Panginoon para nandun yung puso natin. Amen. Gabi na ipagkanulo ang Panginoon, siya po ay gumawa ng tinapay, siya po ito pinagpala, at pagkatapos nila kumain, sila po ay gumawa ng kopa, at ang sabi ng Panginoon, ito ang kopa ng bagong tipan. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin na pinagkaloob niya ang kanyang butukan na sa Jesus. Sa atin pong pagkain, sa atin pong pagbinog, atin pong alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ipinagkaloob niya ang kanyang butong na anak. Ang communion ay magpapakita ng tatlong bagay.
Una, ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ng pagkakaisa ng kapatiran na tayo ay kabilang sa iisang katawan ng Kristo. Pangatlo, ay yung katiyakan ng napakawalan ng paglilinis. Nabayubay na katawan ni Kristo Jesus na bayaran ang ating mga kasalanan. Nasa dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, nalinis tayo sa harapan ng Diyos. So sa ating pagtanggap ng Santa Cena, patuloy po na tayo magpasalamat sa ating puso sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo Jesus, sabay-sabay po natin kainin ng may pasasalamat. Ang kopa ng bagong tipan, sumisimbolo sa dugo ni Kristo Jesus na tumigil sa krus upang linisin ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po natin inumin ng may pasasalamat.